Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa kasaysayan, ang pangalang Zamboanga ay hango sa wikang Subanen na Sabuan at sa wikang Malay na Hambangan na ang ibig sabihin ay daungan ng mga bulaklak. Ito ay binubuo ng 78 mga barangay at 28 mga isla. Siyempre, tulad ng ibang lugar sa ating bansa, ay dinarayo din ng Zamboanga sa kanilang magagandang tanawin. Gaya na lamang na magaganda nitong dalampasigan, ang Pasunanca Park, Bundok Pulang Bato, Liwasan ni Pershing, at Fort Pilar. Kilala din ang lugar sa paghahabi ng yakan at naggagandahang mga vinta. Noon lamang nakalipas na mga buwan na isang pangyayari ang nagbigay ng luha sa mga Zamboangueño. Ito ay ang pagkamatay ng isang dalaga. Balikan po natin ang naging kwento ng masakit na kamatayan ni Lowela Haganas Acaylar. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Lowela ay nilarawan ng mga nakakakilala sa kanilang lugar bilang isang mabait, palakaibigan, matulungin at matalinong bata. Ito ang dahilan kung bakit marami itong kaibigan at talaga namang kilala ng karamihan. Ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral at pagiging aktibo nito sa mga activity sa school ay isa sa mga naging dahilan kaya naman kilala ang dalaga sa kanilang campus sa Culianan National High School, kung saan ito ay nag-aaral bilang grade 11 senior high student. Ay biglang naglaho ang 17 anyos na dalaga at walang nakakaalam kung saan ito nagtungo. Ayon sa mga magulang ni Lowela, ay nagpaalam ito sa kanila para magtungo sa bahay ng isang kaeskwela, ngunit hindi na ito nakabalik ng kanilang bahay. Mas lalo pa silang kinabahan dahil sa dumidilim ng paligid ngunit hindi pa rin ito nakakauwi. Hindi kasi ugali ni Lowela ang magpagabi sa labas ng bahay. Kaya naman ay nagdesisyon na sila na hingi ng tulong ng kapulisan. Si Lowela ay diniklara na missing matapos ang 24 hours nitong pagkakawala. Ayon sa report, si Lowela ay huling nakitang buhay sakay ng isang jeep malapit sa Culianan. Nakasuot ito ng pink na blouse at maong na pantalon. Ang balita tungkol sa pagkawala ng dalaga ay mabilis na kumalat, lalo na nga sa iba't ibang platforms ng social media. Lahat sila ay nagbabakasakali na matatagpuan ito ng buhay at nasa maayos na kalagayan. Hanggang sa makatanggap ng report ang tanggapan ng Zamboanga City Police ng ganap na 1:56 ng tanghali kinabukasan July 26, 2023 tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae sa masukal na bahagi ng Zone 3, Barangay Pasubulong malapit sa Superhighway. Ayon sa report, ay isang 12 anyos ang nakakita sa katawan ng biktima. Sinamahan nito ang mga personnel na pinangunahan ni Police Major Benjimar M. Ahibong sa lugar. At dito nga ay nadatnan nila ang isang dalaga na nasa kalunos-lunos na kalagayan. May nakatali na strap ng eco bag sa liig nito at may pasa ito sa kanyang kaliwang mata. Bagamat nakadamit ang dalaga ay natagpuan ang kanyang pang-ibabang panloob na kasuotan sa kanyang tabi. Kaya naman ay hinihinalang ginahasa ang biktima. Nakita din nila ang mga personal na gamit nito gaya ng camera bag, rubber sandals sa tabi ng kanyang katawan. May nakita din silang mga paraphernalia na hinihinalang pagmamayari ng mga suspect. Ang biktima ay kinilalang ang nawawalang dalaga na si Lowela Haganas Acaylar. Ang kanyang katawan ay pansamantalang idinala sa St. Peter Funeral Homes sa Barangay Divisoria, Zamboanga City. Ang pagkamatay ni Lowela ay agad na kumalat sa lugar at sa social media. Ang mga galit na netizens ay nanawagan para sa mabilis na investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Si Congressman Kimir Olaso ay nagbigay ng pahayag na magbibigay ito ng 50,000 pesos na reward sa kung sinong makakapagturo sa taong may kinalaman sa pagkamatay ni Lowela Acaylar. Agad na kumilos ang kapulisan ng Zamboanga City.
para sa isang malawakang imbestigasyon. Naghanap sila ng mga CCTV sa lugar na maaaring makakapagturo sa huling nakasama ng dalaga ng araw na mawala ito. Sumailalim din sa mga interviews at ilang katanungan ang ilang mga kaibigan at kakilala ng biktima, na siyang naging dahilan sa pagkakaaresto sa dalawang sospek noong July 28, 2023. Ayon kay Zamboanga City Police Chief Colonel Alexander Lorenzo, ay naaresto na nila ang 29 years old at isang construction worker na nagngangalang Nixon Saavedra sa tinitirhan nito sa Zone 4 sa parehong barangay noong gabi ng July 27, 2023. Si Saavedra ay itinuro ng isang minor de edad na witness na siyang kasama nilang gumahasa at pumatay kay Luella. Ayon dito, ay gumamit sila ng pinagbabawal na gamot sa masukal na bahagi ng lugar nang dumaan si Luella, at dito na nga nila ito nagawang gahasain at patayin. Ang nasabing minor ay inilagay nila sa Custody of Minors in Conflict with the Law compound sa Barangay Kulyanan. Samantalang si Nixon Saavedra naman, dahil nasa legal na edad, ay idinala nila sa Zamboanga City Police Station kung saan ito ay pansamantalang nakakulong. Dalawa po yung na-arrest po natin. Isa po dito si a certain Sunny Sampul Saavedra. Nixon Sampul Saavedra. Siya po yung kasama doon sa allegedly nag-rape at nagpatay ng ating biktima. Lumampo doon sa masukal na lugar, isang shortcut papunta po doon sa eskwelahan nila. Ay pagkatapos nila nag-drugs po sila doon sa area, kaya may nakita po tayong mga paraphernalia doon, ay ginawa po nila yung karumag-rumag na krimen. Nanatili namang at large ang isa pa sa mga suspect na isa ding minor de edad. Si Saavedra ay nahaharap sa kasong panggagahasa at pagpatay at kasalukuyang naghihintay ng paglilitis. August 3, 2023 ay inihatid sa kanyang huling himlayan si Luella sa Lanote Cemetery. Bagamat nagdadalamhati ay nagpasalamat naman ang pamilya ni Luella sa naging mabilis na aksyon ng Zamboanga City Police at sa ginawa ng mga itong pagdakip sa may sala. Hanggang ngayon ay nananawagan pa rin ang mga kaibigan at nagmamahal kay Luella para sa hustisya sa sinapit nito. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.